Linggo ng NCAP, daan-daang pasaway na motorista ang nahuli sa pamamagitan ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Live mula sa Commonwealth Avenue, nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Dave, kumusta ang traffic ngayong Payday Friday? Cheryl, sa mga oras na ito, nagsisimula ng kumapal ang bilang ng mga motoristang dumaraan dito sa Commonwealth Avenue eastbound o papuntang Fairview, kasabayan ng biglang buhos ng malakas na ulan ngayong Payday Friday. Samantala, as of 3 p.m., umabot sa 647 ang bilang ng mga violators ngayong ikalimang araw ng muling pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Kung ikukumpara sa unang araw ng muling pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP, mas mababa ang mga bilang ng violators sa mga sumunod na araw. Higit 1,000 yan noong Lunes, pero kahapon ay higit 800 na lang. Ayon sa MMDA, senyales yan na mas dumarami ang sumunod sa batas trapiko. Nakausap namin ang motoristang si Bob Regnim na pabor sa NCAP. Hiling lang niya na maging mas maunawain sana ang MMDA sa pagpataw ng parusa. Liliko ka sa kaliwat kanan, siyempre kung abrupt yung dapat medyo tingnan din nila na wag naman yung agad-agad i-judge nila na gano'n na charge ka agad ba. Ayon naman sa MMDA, magiging maluwag sila sa panghuhuli sa mga kalsadang may problema sa road markings. Gaya na lang sa parte ng Commonwealth, sa tapat ng Central Avenue, kung saan hindi magkatapat ang bagong pinturang motorcycle lane sa lumang linya. If there are certain aspects of the road signs or the road markings na merong discrepancy, we will definitely be a little bit lenient sa mga violators or sa mga motorista po natin. May nasampulan namang motorista dahil sa pagtakip ng plaka para makaiwas sa huli. Sinuspindi naman ng Land Transportation Office ng 70 araw ang lisensya ng motorista. Pinagpapaliwanag din ng ahensya ang rider at inaalam kung siya mismo ang nagtakip sa plaka. Cheryl, sa usapin naman ng planong rebuild at pagpapatupad ng odd-even scheme sa EDSA, nakipagpulong ang mga opisyal ng MMDA, DPWH at DOLE sa mga grupo ng employers kaninang hapon. Inilatag ang posibleng solusyon para mabawasan ang inaasahang epekto ng plano sa sektor ng manggagawa pati negosyo. Sa June 13, magsisimula ang EDSA Rebuild Project, samantalang June 16 naman ang simula ng dry run ng odd-even number scheme. Balik sa inyo. Maraming salamat, Dave Abuel. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.